Panalo ang Gilas at damang-dama ang presence ni Kai Sotto sa loob ng paint na isa sa nagbigay ng kaibahan ng bawat teams dahil sa kanyang height advantage. Matindi ang presence sa loob ng paint. Mr. Double-Double ang pangalan niya ngayon laban sa team ng Hong Kong at mas malakas ang depensa ng Gilas sa loob ng paint kapag merong isang Kai Sotto at kapag hindi nilalabas nga siya ay nagiging problema sa Gilas ang kanilang depensa sa loob ng paint. Nakakabilib nga rin yung rebound ni Kai dito, dominant na dominant kagaya na rin ng nasabi natin sa nakaraang videos natin at ang isa sa advantage nga ng Gilas ay itong si Kaiju. Pagdating sa shaded area, mapa-opensa man yan depensa at pagkuha ng mga rebounds. May pagkakataon na walang Kai Sotto, Brownlee o Japet sa loob ng basketball court at dito nakakadikit ang kalaban natin na Hong Kong. Pero ginagawa ito ni Coach Tim Cone para ma-expose ang ibang players at mas gumaling pa sila nang sa ganun ay magkaroon nga sila ng role na pwedeng makatulong sa Gilas team dahil lalakas lang ang isang player kapag ginagamit nga rin ito sa laro at nakakakuha ng experience. Masaya ang mga Filipino basketball fans, maganda ang simulan natin sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ang susunod na makakalaban ng Gilas ay ang team ng Chinese Taipei at inasahan na naman na mananalo ang Gilas sa game na ito dahil na rin sa lamang ang Gilas sa lineup at maging ang coach nga natin ay itong si Coach Tim Cone. Umatras pa nga ang kanilang naturalized player na si William Artino at malakas nga rin ang player na ito, isa sa mga player na naglaro sa Jones Cup para sa Chinese Taipei at nagawa nilang matambakan ang team ng Rain or Shine. Ngayon nawala na ngang William Artino ang Chinese Taipei ay mas lalo pang lumaki ang tsansa ng Gilas na manalo at posible nga rin na magkakatambakan ulit sa game na ito. 6'8 na lamang ngayon ang pinakamatangkad ng Chinese Taipei at wala na nga silang 6'11 na William Artino. Mukhang Japet Aguilar at Justin Brownlee ay magiging mabigat na nga para sa Chinese Taipei. Isang 6'9 at 6'7 ang height base na rin sa tala ng FIBA website. Malaki nga ang tsansa ng Gilas na manalo laban sa team ng Chinese Taipei at ang laro ay gaganapin sa 25 linggo. Makikita natin na wawalisin ng Gilas ang first window at 2-0 ang prediction natin base na rin sa pagtingin natin sa stats, lineup at laro ng Gilas at kinumpara rin natin ang laro ng Gilas sa Chinese Taipei. Magandang simula ito para sa Gilas bilang paghahanda na rin nila sa Olympic qualifiers at lahat ay posible para sa Gilas team ngayon. Inaasahan na buo ang pwersa ng Gilas sa Olympic qualifiers at hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito na ma-qualify sa Olympics. Nadidihado tayo dahil ibang level kapag Olympics ang usapan pero lalaban para manalo at posible pa rin na manalo tayo dito sa Olympic qualifiers at ma-qualify nga sa paparating na Olympics. Muntikan na rin na magkaroon ng malakihang upset na ikagagalit sana ni Coach Brian Goorjian para sa team ng Australia. Paano ba naman pumalag ang South Korea kasama itong si Ragun A, nakalamang ng double digits sa laro pero Australia hindi pumayag na matalo sa kanilang home court at nag-init ang laro sa fourth quarter. Nakalamang pa nga ng 10 points noong third quarter ang Soccer sa larong ito at panay rin ang pagtayo ni Coach Brian Goorjian. Pinapaalalahanan ng kanyang team na posible silang matalo kung wala silang gagawin. Uminit nga ang laro ng Australia sa late minutes ng third quarter at sila na ang nag-take over ng laro pagdating ng mid-fourth quarter hanggang sa tuluyan na nga nilang mapalobo ang kanilang lamang sa fourth quarter laban sa team ng South Korea. Hindi nagawa ng Soccer na mapanatili ang kanilang kalamangan dahil na rin sa pumapasok na ang mga tres ng Australia habang ang Soccer naman ay nagsisimula ng magminti sa kanilang mga tira. Nakita natin ang kakampi ni Kai sa Adelaide 36ers na sina Nick Marshall, Isaac Humphries at Mitch McCarron. Isaac Humphries at Mitch McCarron ang may maganda-ganda rin na ambag sa game na ito para sa team ng Australia. Natapos ang laro 85-71 ang score pabor sa team ng Australia. 14 points ang kanilang naging lamang sa game na ito mula sa double digit na pagkakatambak noong third quarter. Tama ang prediction ng karamihan, mananalo ang Gilas laban sa team ng Hong Kong at maging sa Chinese Taipei nga ay prediction natin ay mananalo ulit ang Gilas dito dahil may improvement ang Gilas ngayon at may goal at plano sila kung bakit nga sila naglalaro dito sa FIBA Asia Cup qualifiers at ito ay ang ma-qualify sa Asia Cup at paghahanda na rin ito para sa nalalapit na Olympic qualifiers. Halos lahat ng mga Gilas players ay maganda ang laro, merong ambag at maging itong si Kaiju ay naipakita nga rin ang kanyang lakas sa kanilang first game laban sa team ng Hong Kong. Mas lalakas pa ang Gilas kapag nakarecover na sina AJ Edo at Junmar Fajardo at titindi ang rotation ng mga bigs natin. FIBA World Cup, unang nagkasama ang mga veteranong sina Japet Fajardo at mga batang players na sina Kai Sotto at AJ Edo. Mahalaga ang height para sa atin at sana nga ay may pumalit pa na kasingkaling at tangkad ni Fajardo at Japet sa hinaharap na makakatulungan ni Kai Sotto at AJ Edo sa FIBA competitions.